Welcome po sa ating water baptism webinar. Salamat sa Diyos sapagkat natuloy din ito at alam ko na ang Diyos ang siyang nag-akda ng gabing ito upang tayo ay magsama-sama at mag-aral at upang tayo ay mag-aral at upang simulan ang atin pong baptism class, hihilingin ko si Brother Troy upang tayo po ay samahan sa isang pambungad na panalangin. Tayo po yung manalangin para sa ating opening prayer. Lord, unang-una po sa lahat gusto namin pasalamat sa inyo ngayong gabi, Lord, para sa kaligtasan na binibigay niyo sa amin, Lord. Gusto namin magpasalamat sa inyong overflowing mercy, Lord, na ngayon ay meron kaming opportunity na magkaroon ng reconciliation with the Father through Jesus Christ, Lord. Thank you po ngayong gabi, kahit ito ay through online lang na ngayon kami nakapagtipon para sa inyong gawain, para sa pagpapalago ng aming faith, na aming relationship to grow deeper in Jesus, Lord. And I pray na tonight we understand the message of the gospel, we understand the essence of being baptized in Christ, Lord. And may you continue to protect, may you continue to lay your sovereign hands on us, Lord, na ngayong maulang gabi, ngayong mga maulang panahon, Lord, patuloy mo kaming ingatan at balutin ng inyong pagmamahal, O Lord. And we give everything to you, Lord, na ngayong gabi ang marinig, ang makita, at ang maintindihan namin ay walang iba kundi tungkol sa kabutihan at sa pagmamahal ni Jesus Christ, Lord. We give thanks, we give praise and all the glory in the name above all names, Lord Jesus Christ. Amen and amen. Thank you so much, Troy, sa napakagandang panalangin. Ngayon po, buksan natin ang ating mga puso sa mga biyaya ng Diyos sa pamamagitan po ng pagsamba. Sabayan po natin ang awitin na ito. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died and took back my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future. And life is worth the living just because he lived. And in one day I'll cross that river. I'll fly like fire. No will pain. Ending as death gives way to victory.
just because he lives. And life is worth the living just because he lives. Amen. Truly, we can face the future with hope, with faith, because our God is not dead. We are worshiping a God who is alive. And that is the reason why we are gathered tonight. That is why we believe in the gospel. And that is the reason why we believe in baptism. We are serving a God who is not dead. He is alive. Amen. Amen. Again, I want to welcome all of you to our water baptism class. And before we officially start this webinar, nais po nating i-welcome ang bawat participant na kasama po natin ngayong gabi. Pag nabanggit po ang inyong mga pangalan, mangyari po pakibukas ng inyong mga microphones and just say hi or hello. Kasama po natin ngayong gabi si Sister Lalaine. Lalaine, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po, Pastor Josh. Hello Yes, po, everyone. wow, magandang gabi po. Ang ating kapatid ay nasa General Trias ngayon pong oras na ito. Kasama din po natin ngayong gabi ang atin pong co-host, si Ayel Borja from Tagaytay. Magandang gabi sa iyo, Ayel. Po, Kasama din natin ngayong gabi, also from Tagaytay, Attorney April de los Reyes. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat. Wow. Katabi mo ba Yes. wow. Hello po kay Attorney Ian. Magandang gabi po. Hi. Hello. At kasama din po natin ngayong gabi from Mendez naman si Andre Peñalba. Magandang gabi sa iyo, Andre. Hello po. Okay, good evening. At kasama din natin ngayong gabi from General Santos City. Nandun sila ngayon for missions work. Si Grace at si Jimboy, ang ating mga kapatid from PhilRads. Magandang gabi po. Good evening po. Hello po. Wow. So blessed to have you tonight, brother and sister. Sama din po natin ngayong gabi si Sister Rhea Borja, also from Tagaytay. Good evening po sa lahat. Okay, and of course, si Akisha, kasama po natin also from Tagaytay. good evening po. Alright. Sama din po natin ngayon si Brother Bion Landicho. Brother Bion, magandang gabi po. Okay, so baka po may problema yung kanyang connection. So welcome din po natin ang ating kapatid from Manila. Ngayon po nasa Tagaytay siya. Brother Troy Alfonso. Good evening po. Good evening Magandang po. gabi sa iyo, kapatid. At kasama din natin ngayong gabi si Matthew Angkaya. Magandang gabi sa iyo, Matthew. Magandang gabi po. Okay. At kasama din natin ngayong gabi si Joanne at si Sarah from Bicol. Pero kasama po natin ngayon sa Tagaytay. Magandang gabi sa iyo. Sa inyo pala. Kasama din natin. Magandang gabi po, Pastor. Magandang Yun. gabi po sa lahat. Katabi mo ba ngayon si Sarah? Yes po. Okay, good. Magandang gabi, Sarah. Kasama din natin ngayong gabi si Kurt Luis. Magandang gabi sa iyo, Kurt. Good evening po. Welcome. Welcome sa ating webinar. And of course, ang ating mga kapatiran from Alfonso, Cavite, ang Puzon family. Magandang gabi po sa inyo. Hello po. Hello po. Sino po ang mga kasama natin ngayon from Alfonso? Pwede po bang paki-introduce ng ating kapatid na si Ate Norin? Hello, Pastor. Pastor, lahat ng mga bata dyan, except Ian. Okay, good. Magandang gabi Actually, po. ako ay nasa Luksuhin, Pastor, pero sila nakain na yung Puzon family nasa bahay. Wow. Wow. Salamat sa Diyos. Welcome po sa lahat ng Kasambros and Opo. Puzon. Mami, kasama po si Mami. Wow, si Mami. Mami, magandang gabi po.
Masaya po kami na kayo ay makasama ngayong Sabi gabi. ko, Pastor, mag-hello eh. Mukhang nahihiya lang. Sige po. Yeah, Ilagay good na to lang know. Quezon family. Praise the Lord. Finally, Sister Noreen, after many years, eto na po yung water baptism. And Yes, of yes. course, kasama din po natin ang Legaspi family, sina Zoe and Sister Agnes. Magandang gabi po. Okay, and kasama din po natin si Sister Aisa Peñalba. Magandang gabi po, kapatid. Right, so baka po meron akong na-miss na participant natin tonight. Again, we want to welcome you sa atin pong ginagawang webinar. You are all family members. Magkakapatid po tayo sa Panginoon. Magkakaiba man ng pangalan, ng probinsyang pinagmulan, kay Kristo po, tayo ay iisa. So actually, nintay ko rin po yung mga kapatid natin from Batangas. Nag-message naman po ako na sumunod na lang sila. And since ang nakatakda po natin talagang time ay 6 p.m., magsisimula na po tayo ng ating pag-aaral. So kung meron po kayong notebooks, meron po kayong mga Bibles, mas mainam po kung ito ay inyong gagamitin ngayong gabi. And I hope sa pamamagitan po ng baptism class na ito ay maunawaan natin kung ano ba yung purpose kung bakit po tayo nagpa-practice ng water baptism. So simulan na po natin ang pag-aaral na ito. Ang bautismo po ay pangkaraniwang isinasagawa sa maraming Christian churches bilang bahagi ng kanilang pagsamba at pagsampalataya sa Diyos. Marami pong kuro-kuro patungkol sa bautismo. Meron nagsasabi na ito ay hindi naman ganun kahalaga, kaya magpabautismo ka man o hindi, okay lang. Kasi ang importante daw, may relasyon ka kay Lord. Welcome po pala kay Sister Michelle. Welcome kapatid sa ating webinar. Meron naman po nagsasabi na ang bautismo daw po ay hindi optional, kundi talagang required. Lalo na po sa ikaliligtas ng tao. So meron po mga ganong groups na kaya po sila nagpapabautismo kasi ang pananaw nila, yung mga nabautismuhan lang ang makakapasok sa langit. Meron naman po nagsabi na ang bautismo daw po'y mahalaga para mabura ang atin pong kasalanan. Okay, so good night po and welcome to our Brother Edwin Borja. Praise God at kayo po ay nakasama. So napakarami pong mga kuro-kuro patungkol sa water baptism. Meron din po nagsasabi na kapag ka ikaw ay inilubog sa tubig at ikaw ay bumangon, ikaw daw ay nangangahulugan na born again na. So yung water baptism at saka yung born again experience ay pinag-uugnay nila. Uulitin ko yung mga binanggit ko pong pananaw ay mga kuro-kuro ng mga tao. At bagaman may mga puntos yung ilan nilang mga sinasabi, mas mainam pa rin po na tingnan natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng Bible. Kasi ang kuro-kuro po ng tao, pwede tayong iligaw. At ang kuro-kuro po ng tao, yan po ay salungatan. Pero ang salita po ng Diyos, maaasahan po natin yan. At kahit minsan taliwas ito sa mainstream na pananaw ng mga tao, ito po ang dapat nating tindigan sapagkat ito mismo ang salita ng Diyos. Kaya po sa ating church, we believe na ang Bible po ang may authority pagdating po sa dapat na paniwalaan at dapat pong lakaran bilang mga Kristiyano. Napakaganda po ng tagubilin ni Pablo sa isang batang pastor na ang pangalan po ay si Timoteo. Ang sabi po niya sa batang pastor na ito, kinasihan ng Diyos ang bawat kasulatan, ang mga ito ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa katuwiran. Pansinin po ninyo kung papaano po ipinaliwanag ni Pablo yung gamit ng Biblia. So ang Biblia daw po ay ginagamit hindi lang para gawing display sa altar sa bahay. Ano po? Bagkos ito po'y ginagamit para gamitin sa pagtuturo, sa pagsasaway, pagkukorek, pagtutuwid, at training o pagsasanay sa katuwiran. So napakalinaw po na dapat daw lahat ng ating ituturo, lahat ng ating pangangatwiran, nagmumula po sa salita
ng Diyos. Kaya po ngayong gabi, may 3 bagay tayong gagawin sa webinar na ito. 3 bagay po. Una, atin pong ibubunyag ang katotohanan sa Biblia, lalo na po patungkol sa topic ng baptism. Hindi po kuro-kuro ni Pastor Joshua, hindi po kuro-kuro ng kung anong grupo o sekta, kundi yung kung ano po ang itinuturo sa salita ng Diyos at ayon po sa ating mauunawaan. Pangalawa, ang atin pong gagawin, itatama ang mga maling akala ukol sa bautismo. So meron pong part na kung saan ay itutuwid natin yung mga minana nating mga pananaw, akala, kuro-kuro patungkol po sa bautismo. At pangatlo, atin pong susundin ang mga matutuklasang atas sa Biblia. So kung ito ay command ng salita ng Diyos, hindi dapat ito baliwalain. Kailangan po itong sundin. At upang gawin po ang 3 bagay na ito, ibunyag, itama, sundin, may mga 5 katanungan po tayong sasagutin upang mabigyang kasagutan. Yun pong ating mga tanong patungkol po sa bautismo. Tingnan po natin ang first question. So ang unang tanong po ay, mahalaga ba na mabautismuhan ng isang Kristiyano? Again, nais kong ulitin yung sinabi ko kanina. Meron kasing view na nagsasabi, hindi naman ganun kahalaga ang bautismo. Ang mahalaga, tanggapin mo si Jesus, maliligtas ka, sapat na yon. Tama naman, talagang mahalaga na tanggapin mo si Jesus bilang Lord and Savior at hindi nakakapagligtas ang bautismo. Tama naman yung ganung view. Pero hindi nangangahulugan na wala na itong gamit, wala na itong saysay sa buhay Kristiyano. Sa Biblia, binibigyang diin ang kahalagahan ng bautismo sa buhay ng isang Kristiyano. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit kailangan nating mabautismuhan. Tingnan po natin ang first reason. Number 1, ang Panginoong Jesus ay nabautismuhan din. So si Jesus nga na Diyos na. Si Jesus nga na Diyos, nagkatawang tao, nagpabautismo. Our God Himself, when He took on human body, He got baptized. Tayo pa kaya na hindi naman Diyos? Na tayo na mga tao lang ang hindi po magpabaptize. Saan po sa Biblia mahahanap na si Jesus ay nagpa-water baptize din? Tingnan po natin ang Mateo chapter 3 verses 13 to 17. Unahin po natin ang verse 13. Nang magkagayon dumating si Jesus mula sa Galilea. Pumunta siya kay Juan sa ilog ng Jordan upang magpabautismo. So si Jesus daw ay naglakad, nakarating sa isang lugar na kung tawagin ay Judea. Pumunta siya kay Juan, kay John the Baptist, upang magpabautismo. So pansinin po natin, bago si Jesus magkaroon ng public ministry, nagpa-water baptize muna siya. Ang sabi ng verse 14, ngunit tumanggi si Juan. Sinabi niya, ako ang dapat mong bautismuhan. Bakit ka magpapabautismo sa akin? So kilala ni Juan Bautista, ni John the Baptist, yung taong lumapit sa kanya, and he is not just an ordinary person. He is the Son of God. Kaya sabi ni Juan, abay baliktad, dapat ikaw ang dapat ako ang magpabautismo sa iyo. Hindi ikaw ang magpapabautismo sa akin. So we can see here the humility of John the Baptist. And then sabi sa verse 15, sumagot si Jesus sa kanya, pumayag ka nang mangyari ito ngayon sapagkat nararapat nating tuparin ang lahat ng katuwiran sa ganitong kaparaanan na magkagayon pumayag na si Juan. We have to understand na hindi pa man pinapako si Jesus, sinisimulan na niya yung buong proseso ng pagliligtas sa atin. So maging yung pagbabautismo daw ni Jesus ay bahagi ng katuparan ng mga hula tungkol sa kanya. At ito ay may kinalaman sa pagliligtas sa atin. So Jesus fulfilled the law so that tayo po magiging righteous. And part of fulfilling the law is going through water baptism. Sabi po sa verse 16, nang mabautismuhan na si Jesus,
kaagad siyang umahon mula sa tubig. Narito ang mga langit ay nabuksan sa kanya. Nakita ni Juan ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumapag kay Jesus. Verse 17, narito, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak na labis kong kinalulugdan. So dito po makikita na po natin yung Holy Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So yung God the Son nagpa-water baptize, and then habang siya po'y binabaptize, lumapag po ang isang kalapati na siya pong simbolo ng God the Holy Spirit, yung third person of the Trinity. And then may narinig po na voice over. Ito ang pinakamamahal kong anak na labis kong kinalulugdan. So this is the voice of God the Father. So dun pa lang sa water baptism, klarong-klaro na ang Diyos po na ating sinasamba ay Trinity. One God, existing or revealing Himself into three persons, Father, Son, and Spirit. Now, pansinin po natin ang apat na bagay patungkol po sa binasa natin. Una, mapapansin po natin na nanggaling pa si Jesus mula po sa Galilea patungong Jordan upang magpabautismo. Grabe, no? Nagbiyahe pa si Jesus mula Galilea hanggang Jordan. At nung araw po, kapag ka nagbabiyahe, wala pa namang bus, wala pa naman pong jeep, wala pa ring Grab. Di kagaya sa panahon natin na very convenient na. Ano po? So nung araw po, ang mga tao, lakad, mapuwera syempre, nasasakay sila sa hayop, kagaya ng asno. But normally, they walk. At hindi po madali ang maglakad noon. Alam po nating lahat, marami pong talahib, marami pong matatalas na bato sa paligid, at talagang hindi po ganun kadali ang lumabas ng bahay para po pumunta sa malayong lugar. At eto pa, sabi po ng mga nag-aral, yung nilakad ni Jesus mula po Galilea patungo doon sa Jordan River ay 96.5 kilometers po ang layo. Kung hindi po ako nagkakamali, ang Tagaytay going to Manila po ay 56 kilometers. Medyo malayo-layo po yun kung lalakarin po natin. How much more po ito? 96.5 kilometers ang nilakad ni Jesus just to be water baptized. So ano pong naglalaro sa isip ni Jesus? Dito pa lang po sa ginawa ni Jesus, makikita natin na mahalaga sa kanya. Binibigyan niya ng importansya, binibigyan niya ng importance ang baptism. Can you imagine? God Himself, the Son of God, naglakad po para lang makapunta sa site ng water baptism. Sa panahon po natin, di naman natin kailangang maglakad kasi pwede tayong sumakay sa sasakyan para pumunta sa isang ilog or sa isang swimming pool to get water baptized. So this shows that baptism is important to the Lord Jesus Christ. Pangalawa po, binanggit po sa verse 15 na nabanggit nga na ayon kay Jesus, ang kanyang bautismo ay nararapat sa kanya. Siya nga po ay God-man. He is God, yet fully man. Diyos ang Panginoong Jesus, and yet siya ang nagsabi, nararapat ito sa akin. So kung nararapat kay Jesus, sino po tayo bilang mga tao para hindi sabihin na ito'y nararapat sa atin? Okay, so hindi naman tayo mas mataas pa kay Jesus. Mas mataas si Jesus kaysa sa atin, kaya tayo nararapat din po na magpabautismo. Pangatlo, ginamit ni Jesus ang salitang natin sa verse 15 upang ituro sa ating lahat na kapag tayo ay nagpabautismo, iniuugnay natin ang ating buhay sa Kanya. So to be water baptized is to be identified as a follower of Jesus Christ. Kaya hindi po natin ikinahihiya ang baptism. Kaya po ang water baptism ay hindi in private, ito po in public. Mas maganda nga kung may mga witnesses. Because this is one of the tangible ways that we can show the world, hey, I'm a follower of Christ and I am not ashamed of my Lord Jesus Christ. Okay? So ito po yung
identification natin na tayo po ay kay Jesus na. Kaya mga kapatid, ang water baptism po ay isang funeral service. Okay? Narinig mo yung sinabi ko? Funeral service ang water baptism. Kasi dito, inililibing na yung dating ikaw at ipinapakilala mo sa buong mundo, hindi na ako yung dating ako. Ako ay tagasunod na ni Jesus Christ. I belong to God. Okay? Pang-apat po, ang Diyos Ama ay nalugod sa bautismo ng Diyos Anak. Uulitin ko po yung pang-apat. Ang Diyos Ama ay nalugod po sa bautismo ng Diyos Anak. So, kung ang Ama po ay nag-glorify sa baptism ni Jesus, so this gives us the idea that water baptism is something that glorifies God. Okay? So it's a form of worship na pag tayo po'y nagpapabautismo, we give glory to our God. Because we are telling God, Lord, I am now yours. I am your treasured possession. I am at your disposal. Ikaw na po ang masunod sa aking buhay. Alam niyo po kung ano ang kasinungalingan ng dyablo? Ang kasinungalingan ng dyablo ay ganito. Sasabihin sa iyo lagi, huwag kang sumunod kay Jesus. Alam mo kapag binigay mo ang buhay mo kay Kristo, pag hinayaan mo na siya na yung mag-take ng driver's seat ng buhay mo, eh magiging boring na ang buhay mo. That is actually a lie, mga kapatid. Kasi ang totoo, ang pinakamasayang buhay ay yung tayo po ay mabuhay sa ilalim at sa gitna ng kalooban ng Diyos. Ilang taon na po na tayo ang nakaupo sa driver's seat ng ating buhay. May nangyari po ba? Umayos ba ang buhay natin? Sumaya ba tayo? Maaring umunlad tayo in some aspects, ano? Pero yung totoo, we still feel empty. May kulang pa rin. That's why, ang pagsunod po kay Jesus, ang totoong kalayaan. Do not believe the devil's lie that when you say no to sin, when you follow Jesus, you will be living a boring life. Ang totoo, to be identified with Christ and to follow Christ is full and true freedom. Amen? Pangalawa pong sagot doon sa tanong na mahalaga bang mabautismuhan ang isang tao. Pangalawa pong sagot ay, ang bautismo ay isang tagubilin mula sa Panginoon. Ang another word sa salitang tagubilin ay utos, command. So hindi po siya suggestion. Uulitin ko, ang water baptism po ay hindi suggestion. Kasi pag suggestion, parang ganito yan eh. Uy, baka naman pwede mo akong ilibre ng burger. Kung gusto mo lang naman, suggestion po yun. Pero iba po yung ibili mo ako ng burger. Kumbaga wala kang choice, sumunod ka. So yung bautismo po ay bahagi ng utos ng Panginoong Jesus bago po siya bumalik sa langit. Ito po yung isa sa mga nilalaman ng last will and testament ni Jesus before leaving this world. At makikita po natin ito sa Matthew 28 verses 19 to 20. Ang sabi po sa verse 19, humayo nga kayo. Batanggenyo yata, are. Humayo nga kayo. So, yun po yung pagkakasalin sa translation na are. Humayo nga kayo. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. So bahagi po ng utos ni Jesus yung humayo. Bahagi din po ng utos ang gumawa ng mga alagad, discipleship. Pero hindi po humihinto doon. Napakaliwanag, kabahagi po ang bautismo. Verse 20, turuan nyo sila na ganapin ang lahat ng mga bagay na aking iniutos sa inyo. O ganapin daw natin yung utos. At narito ako ay kasama ninyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng kapanahunang ito, siya
Nawa. Huwag po tayong matakot sa opinion ng tao na, nako, magpapabaptize ka na pala. Eh di ko pala nalipat na ng religion. Alin ba ang mahalaga, opinion ng tao o opinion ng Diyos? May pangako si Jesus na sa atin pong pagsunod sa katotohanan, sasamahan niya raw tayo. Kaya mga kapatid, talagang ang pagsunod kay Jesus meron po yung cost eh. Totoo po yun. Naalala ko tuloy yung nanay ng kaklase ko. So, nung ako po'y college, meron po akong classmate na Christian din. So, yung tatay kasi nila ay hindi po naniniwala sa ating pananampalataya. So, itong nanay ng kaklase ko, kapag nalalaman ng tatay ng classmate ko na uma-attend po sa Bible study, pag uwi po, binubugbog. And one time po, nasuntok po sa bibig yung nanay. Ang kwento po nung kaklase ko ay muntik nang malulon yung pustiso ng kanyang nanay. Pero kahit na po ganoon na talagang inuusig siya ng asawa niya, nagpatuloy po siya sa pagsunod sa Panginoon. Kahit nasasaktan siya, kahit binubugbog siya, maluwag po sa loob na tinitiis niya yon kasi para sa kanya, natagpuan ko yung totoong kayamanan eh. Si Jesus. At alam ko sa gitna ng persecution, sa gitna ng suffering, sa gitna ng cost of following Christ, kasama ko si Jesus. Kaya po, kahit na may ganun, talagang sakit ng katawan ang inaabot nung nanay ng classmate ko, yung puso naman niya nag-uumapaw po sa kagalakan. Kasi alam niya, ang pinakamahalaga ay sumunod kay Jesus. Kaya mga kapatid, mapapansin po natin, hindi po sapat na turuan lamang ang mga tao ng mga aral sa Biblia upang sila'y maging mga alagad ni Kristo. Kailangan po silang bautismuhan. Okay? So water baptism is not part of our salvation. Hindi po siya nakakapagligtas. But baptism is definitely part of our commitment to Christ. Bahagi po siya ng obedience. Okay? Sabi po sa Gawa chapter 2 verse 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pansinin po ninyo, ang tagubili na magpabautismo sa talatang ito ay para daw sa bawat isa. Okay? So sinasabi po dito ng ating Apostol Pedro na yun pong water baptism ay hindi po para lang sa mga taong sobrang mature na sa pananampalataya. Kasi meron pong pananaw na, naku, pagka ako'y sobrang banal na kagaya ni pastor, yung marami na akong alam sa Biblia, saka ako magpapabaptize. Hindi po ganoon ang itinuturo ng Biblia. Tinuturo po dito ni Pedro, the moment na nagsisi daw tayo sa ating mga kasalanan at tinanggap natin yung Holy Spirit sa buhay natin, at tinanggap natin yung Holy Spirit by accepting Jesus Christ into our lives, pwede kang magpabautismo. You don't have to be a super Christian. You don't have to be super mature to be water baptized. Ang importante, nagrepent ka from your sins, okay? At talagang you relinquished control na ng iyong buhay kay Jesus. Nanalig ka sa Kanya, siya na yung nakaupo sa trono ng iyong buhay, then you are most qualified to be water baptized. So everyone is welcome to receive baptism so long as you have repented of your sins and you have received Christ as your Savior. Now, tingnan po natin yung next question na sasagutin po natin ngayong gabi. Ano ba ang isinisimbolo ng bautismo? Okay, kasi ano ba yan? Parang, kasi merong iba na ganito yung logic, no? Binuhusan ka lang naman ng tubig, nilublob ka lang naman ika sa tubig. So anong meron? May magic ba dun? Okay, so talagang ganun po yung magiging pananaw natin kapag hindi natin alam kung ano ba yung kahulugan, yung meaning behind water baptism. At bibigyan po natin ng liwanag yan sa pamamagitan po ng Bible. So
Sabi nga dyan, sa pamamagitan ng bautismo, kinikilala at ipinapahayag natin na tayo ay kaisa ni Kristo sa kanyang two things, kamatayan at muling pagkabuhay. So yun pala yung symbol ng baptism. Ito ay pagiging isa kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So anong ibig sabihin nun? Pag winoter baptize ka, ikaw ay nakikibahagi sa kamatayan ni Christ. Anong ibig sabihin nun, Pastor Joshua? Ang ibig sabihin po nun, nilibing na yung dating ikaw, pinatay na yung dating Joshua. Pinatay na yung dating Troy. Yung dating Norin, pinatay na. Kaya nga funeral service natin to kasi nililibing yung ikaw. Kaya nilulubog ka sa tubig. It means, nilibing na yung dating ikaw. Then kapag ka binangon ka sa tubig, yun naman, nakikibahagi ka sa muling pagkabuhay ni Jesus. Okay? So hindi na ikaw yung dating Ayel, hindi na ikaw yung dating Jimboy, hindi na ikaw yung dating Lalaine, ikaw ay bago na. You are a new creation. Kaya mga kapatid, sinasabi po ng mga scholars na ang baptism is a form of preaching. Okay? Ulitin ko ha. Ang baptism daw ay isang uri ng pangangaral. So, di ba kapag ang pastor nagpipreach ng word, ang gamit niya words. Okay? Sa baptism naman, nagpipreach pa rin. Pero sa pamamagitan po ng simbolo. Kaya kapag naaalala natin yung baptism natin, halimbawa, ako po, binaptize po ako March 11, 2005. Okay? So, pag naaalala ko yung baptism ko, hindi ko naaalala yung, ay, ang lamig ng tubig. Ay, ang saya, nag-barbecue kami pagkatapos ng water baptism, nag-swimming kami. Hindi po yun ang dapat nating maalala. Although yes, maaalala natin yon. Ang dapat po nating maalala is yung araw na nabaptize ako, yun yung pakikibahagi ko sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. So pag naaalala mo yung baptism, napipreach mo sa sarili mo that when Jesus died at the cross, I died with Him. And when Jesus rose from the dead, I rose with Him. Kaya po ang baptism ay form of preaching din. Okay? Because whenever we are reminded of our baptism, naalala natin, nung namatay si Jesus, kasama niya akong namatay. At nung muling nabuhay si Jesus, kasama niya ako na muling binuhay. Maliwanag po? Okay. Now, tingnan po natin ang mga verses na nakalagay dyan. Verse 1 ng Romans chapter 6, verse 1. Ang sabi po dito, ano ngayon ang sasabihin natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang ang biyaya ay sumagana? Verse 2, huwag namang mangyari. Papaano nga na tayong mga namatay na sa kasalanan ay patuloy na mamumuhay pa roon? Baga sinasabi dito ni Pedro, yung bangkay na nilibing na ay babangon ulit. So, yun po yung sinasabi ni Pablo dito, na ituring mo yung sarili mong patay na sa dating pagkatao. Kaya kapag ka bumabalik yung dating ikaw, dating palamura, dating lasinggero, dating addict sa mga kung ano-anong makamundong bagay, ang tingin po ni Pablo doon, aba, paano mangyayari na yung pinatay na katauhan mo ay bumangon uli? Ano yan? Zombie. Okay, so parang ganun po yung dating. Verse 3, hindi ba ninyo nalalaman na tayong mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Okay? So yung bautismo daw natin, okay, ay pagsama natin doon sa kamatayan ni Jesus 2,000 years ago. Okay? So we all know Jesus Christ died at the cross more than 2,000 years ago. Pag nagpabaptize tayo, somehow, okay, inilalagay natin yung sarili natin doon sa cross together with Christ. We died with Him. Okay? Verse 4, kaya nga, tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Okay? Sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, si Kristo ay ibinangon mula sa mga patay. Sa gayong ding paraan,
dapat tayong lumakad sa panibagong buhay. You have all the reason to walk in holiness. Hindi na bagay sa isang Kristiyano na magpatuloy sa kasalanan kasi pinatay na yung dating ikaw. Wala na yung dating Joshua, wala na yung dating Ian, wala na yung dating Noreen, wala na yung dating Edwin. Pinutol na yon, patay na yon. Kaya ngayon, ang lalakad na sa ating buhay ay yung bagong katauhan natin kay Kristo. And that is the symbol of your baptism. You are reminded of the gospel that you died with Christ and you rose with Him from the dead. Verse 5, ito ay sapagkat yamang tayo ay nakasama sa wangis ng kanyang kamatayan, magiging gayon din tayo sa kanyang pagkabuhay muli. Nakita niyo po yung tumatakbo sa isip ni Pablo dito. Sinasabi po dito ni Pablo na dahil si Jesus ay muling nabuhay at totoong nangyari yon, napaka-imposible na yung totoong Kristiyano ay mananatili sa kasalanan. Nasusundan niyo po ba yung sinasabi ko? Kayo, tatanungin ko kayo, do you believe Jesus Christ rose from the dead? Naniwala ka ba na si Jesus ay muling nabuhay? Mga kapatid, yun daw muling pagkabuhay ni Jesus ay pangako ng Diyos. Ito po'y katibayan na hindi pwedeng ikaw ay mananatili sa dati mong buhay. The fact that Jesus Christ rose from the dead is a proof na napaka-imposible na yung isang tunay na Kristiyano hindi ho magbabago. Magbabago siya sapagkat pinatay na yung dating siya at muli siyang binuhay kasama ni Jesus. Amen? Kaya pansinin po ninyo, kung ikaw ay anak ng Diyos, nakapagmura ka na naman. Hindi ka dapat nagmumura kasi alam natin na nakakarumi. Sabi ni Jesus, nakakarumi daw yung mga words na lumalabas sa bibig natin. Ano? Pansin nyo minsan kapag kami nagagawa kang ganung bagay, nakapagmura ka, nakasakit ka ng kapwa, alam na alam mo may mali. Katunayan po yan na patay na yung dating ikaw. Nagre-react yung inner man mo, sinasabi sa'yo, hindi na tayo to Ano ba yan? Ano ba yan? Hindi na tayo to Meron pong ganun sa kalooban natin. Kasi nga tayo po ay bago na. Verse 6, nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang napako sa krus upang mapawalang bisa ang katawan ng kasalanan. Dahil dyan, hindi na tayo magiging alipin ng kasalanan. Ito ay sapagkat siya na namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Amen. Praise God. Let us not rely on what we feel. Sometimes we wake up every morning, we feel like I'm still a sinner. Nafe-feel ko pa rin yung strong temptations. Parang gusto ko pa rin panoorin yung hindi ko dapat pinapanood. Parang gusto ko pa rin gawin yung hindi ko dapat ginagawa. Mga kapatid, what you feel or what your feelings say is not necessarily the truth. It's not the truth, in fact. Ang totoo mga kapatid, dahil si Jesus ay namatay at muling nabuhay, ikaw ngayon ay malaya na sa kasalanan. Now, kung ibubuod po natin yung mga sinabi ni Pablo sa verses na ito, meron po tayong 5 makikita. Una, napakalinaw po. Sinabi po ni Pablo na tayo ay namatay na sa kasalanan. Pangalawa, binanggit din niya na hindi na tayo alipin ng kasalanan. Pangatlo, pinatay na at pinawalang bisa na ang dati nating pagkataong makasalanan. Pang-apat, ang bautismo ay pagkilala na ikaw ay patay na sa kasalanan. Okay? So yung baptism daw ay outward demonstration nung nangyari sa loob. Okay? So dahil sa kamatayan ni Jesus, namatay ka na rin kasama niya. Nagpapabaptize ka para isiwalat sa lahat at ipakita sa iyong sarili, ito yung nangyari sa akin. Nilibing ako.
namatay na yung dating ako. Kaya ngayon ipapakita ko through baptism na ako ay patay na sa kasalanan. Ready na ba kayo sa inyong funeral service? Okay, so it's a picture of our funeral service, mga kapatid, na yung dating tayo ay inilibing na. Okay? Panghuli, nakita po natin na ang bautismo ay pagkilala na ikaw na dating patay sa kasalanan ay muling nabuhay kasama ni Kristo. Ibig sabihin, mayroon ka ng panibagong buhay. Kaya nga po, nilulubog sa tubig, yung pong magpapabautismo at siya po'y iniaahon sa tubig, katibayan na siya po ay bumangon na mula sa mga patay, na siya po ay bago na, new creation. Amen? Meron nga kami mga biruan dyan bilang mga pastor. Kapag daw may nagsabi na, nako, pastor, yung member na iyan ay palamura pa rin. Ilulubog daw sa tubig mga 5 hours. Pag daw mabait, mga 5 minutes lang din ahon agad. Nako, pastor, yan ikang batang yan ay nagyoyosi pa rin. So kapag daw binautismuhan yon, nilulubog sa tubig pero yung kamay, mga 3 hours pa rin nakalubog. Okay? Mga biruan po yun. But then again, sa jokes po na yon, makikita natin yung point na yun pong baptism ay simbolo ng ating kamatayan, ng ating paglilibing. Okay? Kaya tayo po ay bago na talaga sa mata ng ating Panginoon. Any questions bago po tayo mag 10-minute break? Ayal, pwede bang pa-remove muna ng PowerPoint? Thank you po. Okay, so wow. Ang dami na po natin ngayong gabi. Meron po bang questions dun sa mga tinalakay natin before we take 10-minute break? Maliwanag naman po. Okay, so mukhang silent po ang lahat. Thank you, Bion, sa iyong feedback. So since wala pong nagtataas ng kamay para magtanong, mag-break na po muna tayo. Let's have a short break. And still, kung nahihiya po kayong magtanong, i-chat nyo lang po ako personally. Then we will give light to your questions. See you po again in after 10 minutes, so mga bandang 7 o'clock, 7:01, magkita-kita po tayo ulit. Mag-CR break po muna tayo. God bless and see you in 10 minutes. Thank you.
Okay, so welcome back to our water baptism webinar. And again, we want to welcome all of you sa atin pong sinasagawang pag-aaral na ito, especially to those na kakapasok lang po sa ating webinar. So before we continue our study tonight, konting review muna. Okay? Balikan natin yung first question and I will be needing a response from you. So bakit mahalaga na mabautismuhan ang isang Kristiyano? Sinong nakakaalala nung dalawang sagot? Bakit mahalaga na mabautismuhan ang isang Kristiyano? Sinong gustong sumagot? Pag pumahiya, ano yung two reasons na binanggit natin? Bakit mahalaga na ang isang Kristiyano magpa-water baptize? Tatawag ba ako? Okay, sige. Ayan, si Kuya Edwin, nagtataas po ng kamay. Sige po, Brother Edwin, ano po ang sagot dun sa tanong na bakit mahalaga na magpabautismo ang isang Kristiyano? Sige po. Go ahead, Brother Edwin. Okay, nagtaas po siya ng kamay. Sige, tawag po tayo ng ibang participant. Okay, Miss Michelle. Yes, kapatid. Ano po yung two reasons kung bakit importante na ang isang Kristiyano ay magpa-water baptize? Yes po, Sister Michelle. You can turn on your microphone po. Okay. Kailangan po tayong mabautismuhan dahil mismo ang Panginoong Hesukristo po ay nagpabautismo din po siya at saka po ito po ay isang tagubilin mula po sa ating Panginoon. Perfect. Salamat po. Tama po inyong sagot. So two reasons kung bakit dapat tayo magpa-water baptize. Number one, si Jesus nga na Diyos nagpabaptize. Tayo pa kaya ang hindi magpabaptize? Pangalawa, ito ay tagubilin. Hindi siya suggestion, kundi ito ay command ni Jesus sa Bible. Okay? Next question. Okay? Ano ang isinisimbolo ng bautismo? Ano ba yung kahulugan ng paglubog sa tubig at pag-ahon? Sino po ang nais sumagot? Sige po, magtaas lang po ng kamay kung gusto pong sumagot. Ano po ang kahulugan ng bautismo? Bakit nilulubog at iniaahon? Ano po ang meaning nun? Sino po ang gustong magtaas ng kamay? Meron bang participant na gusto sumagot? Ano ang isinisimbolo ng bautismo? Tatawag po ba ako? Ayan, si Sister Rhea. Okay, kapatid, ano po ang inyong kasagutan? Paki-unmute po ng inyong microphone and then you can start sharing. We have to remember that when we got baptized, we died with Christ That's right. and we rose with Him from the dead. Very good. Salamat po. Perfect po ang inyong sagot. So ang water baptism po, it symbolizes two things. Number one, death to ourself, to our old self. At pangalawa, our resurrection. So tayo po ay new creation na. Okay? Nais ko lang pong bigyang linaw, ang water baptism po, hindi po siya yung pumapatay sa dating pagkatao mo. Okay? At hindi rin ito ang nagbibigay sa'yo ng bagong buhay. Ito po ay simbolo. Patay ka na sa kasalanan, ikaw ay bago ng tao dahil sa pagkilala mo kay Jesus. Okay? Ngayon, nagpapabautismo ka para ipakita sa lahat na iyon ang nangyari sa iyong katauhan. Okay? Kaya po ito ay simbolo ng salvation na tinanggap natin kay Jesus. I hope that is clear. Okay? Now, punta po tayo sa second session natin ngayong gabi. And for this second session, nais ko po na medyo gawing interactive. Kaya po, i-ready ninyo ang inyong mga microphones. At kung gusto po ninyong sumagot, ay pwede. Don't worry, kasi yung sagot naman po
ay naandun sa mga verses na atin pong babasahin. So for the second session, simulan po natin dun sa pangatlong katanungan. Ayel, flash po ulit ng ating PowerPoint presentation. Yan. So ang third question po is, sino ang dapat mabautismuhan? Ayan. Hintayin lang po natin si Ayel. Oh, pang-apat na ba tayo, Ayel? Or pangatlo? Magkamali yata tayo ng numbering, no? So number 3 po yan. Sino ang dapat mabautismuhan? Okay. So tingnan po natin ang Gawa chapter 8 verse 12. Sino ba yung qualified na ma-water baptize? Troy, pwede bang pakibasa mo to dahil maganda yung modulation ng boses mo? Pakibasa nga ng Gawa chapter 8 verse 12. Gawa chapter 8 verse 12. Datapwat nang magsipaniwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Hesukristo, ay nangabautismuhan ang mga lalaki at mga babae. Okay, so analyze po natin yung verse na yan. Sige po, basahin po ninyo. Analyze maigi. Then as you analyze, you answer this question. Ano ang unang naranasan? Okay, pakiclick mo nga, Ayel. Ano ang unang naranasan? Ayan. Ano ang unang naranasan ng mga lalaki at babae sa kwento bago sila nagpabautismo? Meron bang gustong sumagot? Bago sila nagpabautismo, ano yung unang naranasan ng mga lalaki at babae doon sa kwento? Meron po bang gustong sumagot dyan? Sige po, wala pong masama mag-try. I-unmute nyo lang po yung microphone if you want to give an answer. Okay, gusto pong magtaas ni Ate Meg po ba? Tama ba? Meg Alfonso. Sige po. Ano po ang inyong sagot? Makapagpaniwala po sa pangaral po ng mabuting balita. Okay, so tama po ang sagot ni Ate Meg. Ang first requirement po upang ang isang tao ay maging qualified for water baptism is naniwala sa mabuting balita ni Kristo. Okay, ang pagkakabanggit po dyan, mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Hesukristo. In short, naniwala sa gospel. So kung ikaw ay naniniwala sa gospel, naniniwala ka na si Jesus Christ ay dumating sa mundo para iligtas tayo sa ating mga kasalanan at buong puso yung pagtitiwala mo na si Jesus ay namatay para sa iyong ikaliligtas, qualified ka na magpa-water baptize. Okay po ba yan? So yun ang motivation natin why we want to be water baptized. Kasi ito ay tugon natin sa kaligtasan na ating tinanggap kay Jesus. Tingnan po natin yung next verse. Gawa chapter 8 verse 37. Pakibasa mo nga ito, Andre. Pakibasa po. Sinabi ni Felipe, kung sumasampalataya ka ng buong puso ay maaari kang bautismuhan. Ang lalaki ay sumagot at sinabi, sumasampalataya ako na si Hesukristo ay ang anak ng Diyos. Okay, so ito po ang ating tanong. Ano ang kondisyon ni Felipe sa lalaking ito bago siya magpabautismo? Sino po ang gustong sumagot? Napakadali po niyan. Nandyan po yung sagot sa verse. Okay? At tawagin po natin si Grace. Yes po, ano pong sagot? Sumampalataya ng buong puso Yun. Kanino po buong pusong sumasampalataya? kay Hesukristo. Very good. Kay Hesukristo na anak ng Diyos. Kaya kapatid, kung ikaw ay sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos, na siya ay nagbigay ng buhay para po sa ating ikaliligtas, qualified ka na
ma-water baptize. So ibang-iba po ito dun sa pananaw na ay kaya ako magpapabaptize kasi gusto kong umanib sa panibagong sekta. Gusto kong pumasok sa isang bagong religion. Hindi po yun ang reason kung bakit tayo nagpapabaptize. Kasi ito po ay bahagi ng ating karanasan ng pagsampalataya kay Yesu Cristo. Salamat po. Tingnan po natin ang isa pang verse, Gawa chapter 10, verse 47. Pwede bang pakibasa mo ito? Tawagin natin si Lalaine. Lalaine, pakibasa po. Gawa chapter 10, verse 47. Nang magkagayon ay sumagot si Pedro, maipagbabawal ba ng sinuman ang paggamit ng tubig upang mabautismuhan itong mga tumatanggap ng banal na espiritu na gaya naman natin? Okay, so ito po ang katanungan. Ano ang unang naranasan ng mga taong ito bago sila nagpabautismo? Okay? Sino po ang nais sumagot? Magtaas lang po ng kamay. Click nyo lang po yung raise hand dyan sa inyong application. Anyone? Ano ang unang naranasan ng mga taong ito bago sila nagpabautismo? Meron po bang gustong sumagot? Patawag po ako. Sige, tawagin natin si Joss. Joss, si Joss Peñalba. Okay. Ano yung unang naranasan ng mga taong ito bago sila nagpa-water baptize? Yes, Joss? Ano po, parang confusion po kasi parang patanong po yung naging sagot, yung naging statement. Okay. Mhm. Yeah, tama ka naman na yan ay talagang statement. Well, ano bang tamang description doon? Patanong siya, no? So tama ka. Pero yung patanong na yan, nandyan din yung truth about water baptism. So according to this question na binanggit sa Gawa chapter 10 verse 47, ano yung requirement para ma-water baptize? Diyos. You want to try? Kailangan pong tanggapin yung banal na espiritu. Very good. Tama ang iyong sagot. So dapat tumanggap ng banal na espiritu bago ka magpa-water baptize. Nakita niyo po yung takbo ng isip ng Biblia pagdating po sa water baptism. Magpapabaptize ka hindi para tumanggap ng Holy Spirit. Okay? Nagpapabaptize ka hindi para maligtas. Kundi ligtas ka na, nasa iyo na yung Holy Spirit, nanampalataya ka na kay Jesus, kaya ngayon magpapabautismo ka. So yun po ang logic ng Bible pagdating sa water baptism. Naintindihan po ba? So salvation comes first before baptism. Not the other way around na kaya ako magpapabaptize para mapunta ako sa langit. Hindi ganon. Papunta ka na sa langit. May Holy Spirit ka na. Tumanggap ka na kay Jesus. Nanampalataya ka na. Kaya ngayon magpapabautismo ka. So napakalinaw nung requirement ng scripture for water baptism. Dapat saved ka na. Ligtas ka na. Tumanggap ka na kay Jesus. Thank you, Joss, for that correct answer. Tingnan po natin yung other verses. Tingnan natin ang Gawa 16. Simulan po natin sa verse 30. Pwede bang basahin ni Bion ang mga verses na ito? Bion, pakibasa mo nga ng verse 30. Bion? Sige, balikan natin si Bion. How about, sige, si Ozen naman, si Ozen. Ozen o Ozen? Ayan, sige, tawagin natin si Ozen. Okay, pakibasa po ng verse 30. Inilabas niya sila at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?
Pakibasa ng verse 31, Ozen. Sinabi nila, sumasampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at maliligtas ka. Sumampalataya ka. Ikaw at ang inyong sambahayan. Verse 32. Sinalita nila sa kanya ang salita ng Panginoon at gayon din sa lahat ng nasa kanyang bahay. Verse 33, pakibasa. Sila ay kinuha niya sa oras ding iyon ng gabi, hinugasan ang kanilang mga sugat, kaagad ay binautismuhan siya at ang buo niyang sambahayan. Okay, so ito po yung ating katanungan. Ano ang ginawa ng lalaki upang siya ay maligtas? Kung nakinig tayo doon sa binasa ni Ozen, ano yung ginawa ng lalaki upang siya ay tumanggap ng kaligtasan? Sinong nakakaalala nung binasa ni Ozen? Meron bang gusto sumagot? Tawag tayo ng taga-Alfonso. Ate Norin, sinong pambato mo dyan? Pambato talaga eh. Opo, kasi hindi ko po makita yung faces nila. Anyone from Alfonso? Ano ang ginawa ng lalaki upang siya ay maligtas, upang siya ay masave? Hmm. Hello, Pastor. Hello po. Yes po, Ate Norin. Sino pong Parang sasagot walang from nasa your... bahay. Ay, yung mga anak ko dyan. Sige, sige. Ano Okay, sige po? po. Kayo po ang sumagot, Ate Norin. Sumampalataya po sumampalataya po kay Jesus. Very good. Tama po. Ayel, pwedeng pakibalik mo sa verse 31. Tingnan natin kung tama yung sagot ni Ate Norin. Okay, basahin natin ha. Verse 31. Sinabi nila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at ano daw mangyayari? Maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Pakibalik mo dun sa verse 33 at yung first question. So ano ang ginawa ng lalaki upang siya'y maligtas? The answer is, nagpabautismo ba? Yes or no? Yes or no? Anyone? No. No, very good. Anong ginawa niya upang siya'y maligtas? Siya ay Patay sumampalataya sa kay Hesukristo. Naalala niyo yung lalaking magnanakaw na pinako katabi ni Jesus? Anong sabi ni Jesus sa kanya? Ngayon din isasama kita sa paraiso. Isasama kita sa langit. So papaano siya naligtas? Nagpabaptize ba siya? Hindi, imposible siyang mabaptize that day kasi nakapako na siya. Pero nanampalataya siya kay Jesus na siya ang anak ng Diyos kaya napunta siya sa langit. Kaya siya naligtas. Okay? So again, na-establish na naman yung lesson natin kanina na hindi water baptism ang nagliligtas. Kundi, ligtas ka na kaya ka nagpapa-water baptize. Next question, ito po. Ano ang kanyang ginawa matapos na siya ay maligtas? Nandiyan na yung sagot sa verse 33. Ano ang kanyang ginawa matapos na siya ay maligtas? Sino pa ang gustong sumagot? Tawagin natin ang taga-Kalaka. Romeo, ano ang kanyang ginawa matapos na siya ay maligtas? Tutoy, anong sagot? Nandiyan pa ba si Romeo? Tutoy, nandiyan ka. Yan, si Romeo. Okay, Tutoy, sige. Anong ginawa pagkatapos na siya'y maligtas? Romeo. Si Romeo po yung drummer natin sa Kalaka. Drummer ba or bassist? Basta po sa worship team siya. Okay, Tutoy, anong sagot? Okay, hindi natin marinig si Romeo. Balikan natin siya later. So sige, may dalawang nagtataas ng kamay. Si Bion. Okay, Bion, anong sagot? Ano po, Pastor Josh, yung hinugasan nila ang kanilang mga sugat Okay. at kagad ay binautismuhan sila. Okay. So actually hindi sila yung may sugat, hindi yung mga nagpabaptize, kundi yung mga apostol na binugbog. Okay? Na nag-preach sa kanila ng gospel. So nung nanampalataya sila, ano do yung next na ginawa nila beyond after nilang manalig kay Jesus? Anong ginawa nila? Sila ay
nagpa-water Baptism. nagpa-water baptize sila. Okay? So nakikita niyo yung flow nung experience, salvation first before baptism. Kaya very important na intindihan natin yung gospel kung bakit pumunta si Jesus. Pumunta si Jesus para mamatay sa krus para magbigay sa atin ng kaligtasan. At pag tinanggap natin yon, magkakaroon tayo ng redemption, ng salvation, and that's the only time na tayo ay magpapabaptize. Kaya it's very important na bago tayo ma-water baptize, clear sa atin na tayo ay may salvation na. Kasi yun yung pinapakita sa atin ng scripture. So tingnan natin yung Gawa 18 verse 8. Sino ang gustong bumasa? Tawag tayo ng isa pa. Okay. Pwede ko bang tawagin si Matthew? Matthew, are you still there? Matthew, can you read? Matthew, sorry, nagkamali yata ako ng tingin. Hindi pala Matthew, si Denvic. Bakit Matthew? Okay, sige. Parang kanina may Matthew. Anyway, Denvic, can you read Acts chapter 18 verse 8? Denvic. Yan. Okay. Sige po, pakibasa. Gawa 18 verses 8. At si Crispo ang pinuno ng sinagoga ay nananampalataya sa Panginoon pati ng buong sangbayanan niya. At marami sa mga taga-Korinto na sa pakikinig ay nagsisampalataya at pawang ng bautismo. Mga bautisman. So, let me read again yung binasa ni Denvic para mas clear, ano? So, at si Crispo, ang pinuno sa sinagoga, ay una, nanampalataya sa Panginoon, pati ng buong sangbahayan niya, at marami sa mga taga-Korinto na sa pakikinig ay nagsisampalataya, okay? At pawang bautismuhan. Okay. So out of this verse, ano-ano daw yung mga naranasan ng mga taga-Korinto sa talatang ito ayon sa pagkakasunod-sunod. So kung maa-analyze natin yung verse, makikita natin yung progression. Una, okay, nakinig sila ng ebanghelyo. Pangalawa, nanampalataya sila sa ebanghelyo, nanalig sila kay Jesus. Then finally, saka sila nagpa-water baptize. So hindi natin pwedeng pagbali-baliktarin yan. Ha? Sige, baptism muna, tapos saka tayo mananampalataya, saka tayo makikinig. Hindi pwedeng ganon. Dapat ma-preach mo na yung gospel, may nangaral sa'yo si Jesus namatay sa cross, tayong lahat makasalanan, and then pangalawa, manampalataya ka sa gospel, maniwala ka na si Jesus ay Savior, then finally, saka tayo magpapa-water baptize. Okay? Now, medyo gusto kong itaas ng konti yung level ng pag-uusap natin, ano? Kasi kung maalala nyo kanina, nabanggit natin na itatama natin yung mga maling pananaw na minana natin sa mga kuro-kuro at mga opinyon ng iba't ibang mga tao. Okay? So tingnan natin tong una. Pansinin po natin. Number 1, mapapansin po natin sa ating pag-aaral ngayong gabi, ang binabautismuhan sa panahon ng Biblia ay sila lamang na may kakayanang makinig at manalig sa magandang balita ni Kristo. Napansin niyo po yon? Ang binabaptize po ng mga apostol nung araw, yung nakinig at nanampalataya. Ibig sabihin, meron siyang ability to understand the gospel. Kaya magandang tanungin at wag naman po sanang may ma-offend, ano, we're just trying to teach what the Bible is really saying. So ang tanong ay ito, ang mga sanggol ba ay may kakayanang manalig kay Kristo? Ako po ay 2 ang anak. Yung una po, 3 years old, si Priam. At yung pangalawa po ay 1-year-old, si Aggie. Kung gugustuhin kong i-water baptize, kung pwede nga lang, ipapabaptize ko na. Ano. Kaya lang, hindi na-meet nung dalawa yung requirement. Hindi na-meet ni Priam at ni Aggie yung requirement na naiintindihan na at nananalig na sila kay Kristo.
Siyempre, pag tinanong ko si Priam, Priam, do you believe in Jesus? Sasabihin niya talaga, yes. Pero pag sinabi ko, sige nga, paliwanag mo kung ano yung gospel, ay baka po kung ano lang sabihin ng bata. That's the reason why sa atin pong church, we do not baptize infants. Okay? Hinihintay po natin yung tamang edad na kung saan mauunawaan po nila yung gospel. Okay? Marami po sa inyo, nakikita ko ngayon sa Zoom, lumaki sa blessings. Pero after 12 years, after 13 years, saka lang po umattend ng seminar like this kasi naintindihan na yung gospel. So ready na for water baptism. Klaro po yun? Pangalawa, ito po ang ating pansinin. Okay? Number 2, napakaliwanag po na sila lamang na lubos na naunawaan ang magandang balita ni Kristo at nanalig sa mensaheng ito ang nabautismuhan sa panahon ng Biblia. Okay? Number 3, ipinapahayag ng mga naunang Kristiyano ang kanilang pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng pagbabautismo. Okay? So, that's the reason why hinihintay natin yung tamang edad. Kasi dapat meron na siyang sariling pagpapasya na ako susunod kay Jesus. Kaya mali po yung pananaw na, ay pupunta ako sa heaven kasi si tatay ko, pastor siya eh. Lakas ng pananalig niya kay Lord. Kaya ako damay na rin. Hindi po ganon. Kailangan po yung tao may personal decision to receive Christ. That is the reason why, mga kapatid, yun pong pananaw natin sa baptism ay para lang po sa mga tao na may kakayanan na magbigay po ng consent. Okay? Pang-apat, makikita po natin na walang kapangyarihang magligtas ang bautismo. Ang nakakapagligtas ay ang isinasalarawan nito. Ano po yon? Ang pagkamatay ni Kristo sa krus para sa ikapagpapatawad ng kasalanan at ang muling pagkabuhay ni Jesus. So, baptism is a confirmation of your salvation. It's a sign. It's a seal. Okay? Na ikaw ay may kaligtasan na hindi ito yung magliligtas sa'yo. Nagpapabaptize ka to show the world, ligtas na ako. Follower na ako ni Christ. Okay? Letter E, kailangan munang marinig ang magandang balita at manampalataya sa mensaheng ito bago magpabautismo ang isang tao. At panghuli, makikita po natin, ang bautismo ay eksklusibo lamang para sa mga mananampalataya, sa mga taong naligtas. So, yes, yung invitation ng gospel is for all. Tanggapin natin si Jesus. Pero yun lang pong mananampalataya kay Jesus, yun lang pong tao na magpapasya na susunod kay Jesus no matter what, ang pwede pong magpa-water baptize. Alam niyo po ba nung unang panahon, pag nagpapabaptize ang mga followers ni Jesus, according to historians, ang tingin po nila sa water baptism ay death sentence. Bakit po nila tinawag na death sentence ang water baptism? Kasi pag nagpa-water baptize ka nung araw, sinasabi mo, ready akong mamatay para sa pananampalataya ko. Wala nang talikuran. Kaya tinan niyo yung mga Christians nung araw, di ba, kung papaano po sila i-persecute. Pinapatay sila, pinapakain sa mga leon, tinatapon sa mga coliseum para kainin ng mga tigre and wild animals. Pero dahil nagpabaptize na sila, malinaw sa isip nila, nag-commit na ako sa Christian faith. Ligtas na ako at hindi na ako tatalikod. That's why, nung araw, pag nagpa-water baptize, ibig sabihin, talagang hanggang kamatayan kay Jesus lang ako. Okay? Now, punta po tayo sa last part ng ating discussion tonight. Okay? And to answer, to give light sa atin pong pag-aaral, sagutin po natin yung isa pang tanong. Ano ang tamang paraan ng pagbabautismo? Okay? So pati sa scripture po, tinuro yung right way of baptizing. Okay? Tingnan po natin ang Colossus chapter 2 verse 12. Akisha, pwede bang pakibasa mo ito? Colossians chapter 2. Oh, may echo. Sige pa, go.
Kayo na inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo. Dito kayo rin naman ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa paggawa ng Diyos na bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Okay, Akisha, ikaw na rin yung sumagot ng tanong. Paano isinalarawan ang bautismo sa talatang ito? Ano yung symbol na ginamit to describe water baptism? Akisha, are you still there? Yes po. Try Muling lang po. binuhay. Ano po yun? Ano po yun? Try lang po. Ano po yung ginamit na pagsasalarawan? Ito, babaguhin ko yung tanong. Saan inihalin tulad yung bautismo? Diyan sa verse na yan. Kayo ay inilibing po muna, Okay, tapos sumunod po yung muling binuhay. Okay, so sige. Mapapansin mo, Akisha, by the way, tama yung sagot mo. Yung bautismo ay inihalin tulad sa libing. Okay, so ang answer sa question is libing. Okay, paglilibing. So with that, ito yung next question. Okay, next slide nga natin, kapatid. Bilugan ang tamang sagot. Nandun ba yun? Ayan, okay. Sige. Sorry. Basahin muna natin yung isa pang verse, Romans 6 verse 5. Akisha, pakibasa mo na nga rin itong Romans chapter 6 verse 5. Okay. Sapagkat kung tayo ay sama-samang itinanim sa wangis ng kanyang kamatayan, tayo rin ay magiging sa wangis ng kanyang pagkabuhay na muli. Okay, so kanina, yung baptism inihalin tulad sa paglilibing. Dito sa verse na to, Akisha, saan inihalin tulad ang bautismo? Kagaya daw siya ng ano? Wangis ng kanyang kamatayan. Sa Romans chapter 6 verse 5? Kamatayan. Yeah, tama naman. Pero pansinin mo, sabi diyan, sapagkat kung tayo ay sama-samang itinanim sa wangis ng kanyang kamatayan, tayo rin ay magiging sa wangis ng kanyang pagkabuhay na muli. So kanina ginamit yung paglilibing, na ang paglilibing daw ay, yung bautismo daw ay kagaya ng paglilibing. Pero dito sa Romans chapter 6 verse 5, yung water baptism inihalin tulad naman sa pagtatanim. So brothers and sisters, meron pong dalawang figures na ginamit to explain what baptism is all about. Ito daw ay kagaya ng paglilibing at pagtatanim. Okay, tandaan po natin yon. Paglilibing at pagtatanim. So having said that, punta po tayo sa next question. And I need a volunteer kung sinong gustong sumagot. Okay, piliin ang tamang sagot. Alin sa mga sumusunod na pamamaraan ng bautismo ang kahawig ng paglilibing at pagtatanim na nabanggit sa Colossus 2 verse 12 at Roma 6 verse 5? Letter A, pagwiwisik ng tubig. B, pagbubuhos ng tubig. Or C, pagtubog sa tubig. Sino po ang gustong sumagot? Ulitin ko yung tanong ha. Kung ang water baptism ay kahawig ng paglilibing at pagtatanim, alin sa mga sagot na yan ang appropriate na pamamaraan ng water baptism? Yes po, Brother Edwin. Nagtaas po kayo ng kamay? Hello po. Yes po, yun. Yes po. Sa tingin ko po yung letter C. Letter C. Yun pong Pagtubog or paglubog ba yan? tama po kayo, pagtubog. So, tinan niyo yung paglilibing. Pag ba naglilibing kayo ng bangkay, nagwiwisik lang kayo ng lupa. ng lupa o nagbubuhos lang kayo ng lupa. Hindi ho ba tinatabunan nyo? So in short, lulubog talaga yung bangkay. Ano po? At
tingnan naman natin yung pagtatanim. Di ba pag nagtatanim po tayo, hindi naman tayo nagwiwisik ng lupa or nagbubuhos ng lupa. Ang ginagawa natin, naghuhukay tayo, lalagay natin yung seed, yung binhi, then saka po natin tatabunan yung binhi. So dito po talagang ang pinaka-close sa biblical figures of speech ng water baptism ay yun pong immersion o paglubog ng buong buo sa tubig. Klaro po ba yon? Tingnan po natin ang Matthew chapter 3 verse 6. Sige, pakibasa nga po nito, Brother Jimboy, pakibasa nga po yung Matthew chapter 3 verse 6. Pinagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan at binabautismo niya sila sa ilog ng Jordan. Okay, so ito po ang tanong. Sa palagay ninyo, bakit sa ilog Jordan binautismuhan ang mga tao sa talatang ito? Kasi kung tutuusin sa CR, may tubig din naman, di ba? Salukin natin ng tubig gamit yung tabo, tas buhusan ko halimbawa si Troy ng tubig. O, Troy, baptized ka na. Yan, di ba? Di kaya kukuha tayo sa faucet, bibisikan natin si Troy ng tubig. Troy, baptized ka na. Pero tingnan niyo yung biblical pattern. Dinala yung babautismuhan sa ilog. Bakit kaya sa ilog? Anyone, sino pong gusto sumagot? Bakit sa ilog Jordan dinala? Bakit hindi sa CR? May tubig din naman doon, or sa kusina, may tubig din naman doon. Bakit sa ilog Jordan? Okay. Sige po, nagtataas ng kamay si Sister Grace. Sige po. Dahil sa ilog Jordan din binautismuhan si Jesus Christ. Okay, pwede. Bakit doon binautismuhan si Jesus Christ? Bakit hindi na lang sa bahay niya, may tubig din naman doon? Anong meron sa Jordan River na wala sa ibang lugar? Oh, sige, magbibigay ako ng clue. Sa CR ba pwede kang ilubog? Oo, may tubig doon. Di bubuhusan ka namin. So anong pwedeng gawin sa Ilog Jordan na hindi mo pwedeng gawin sa ibang lugar like bahay or kusina? Oh, yun na yung sagot. Anyone? Ozen, ikaw, anong sagot mo? Ikaw yung una ko nakitang name, sorry. Ozen, bakit sa Ilog Jordan? Ano po, sa tingin ko po dahil doon po may lawa. Oh, okay, ano naman kung may lawa? Anong meron sa lawa? Ano? Doon po pwede ilubog ang isang tao. Ayun. Very good. Kasi nga paglilibing ang baptism. So doon pwedeng ilubog. In short, kaya dinala sa ilog kasi maraming tubig. To the point na pwedeng ilubog yung tao. So ganun din yung gagawin natin. Pag binaptize kayo, pwede naman dyan na lang sa CR ng church, di ba? Lagyan natin ng host, tapos papasirita namin kayo sabay-sabay. You are now baptized. Pero if we want to be faithful sa scriptures, hanap tayo ng maraming tubig. Pwedeng pool, pwedeng dagat, pwedeng ilog, para kayo ay mailubog because that is a symbol of your death. Death to your old self. Okay? Tingnan po natin ang John chapter 3, verse 23. Attorney April, pakibasa naman po. John Juan chapter 3, Yes verse po. 23. Si Juan ay nagpabaptismo rin sa Enon na malapit sa Salim sapagkat maraming tubig doon. Sila ay pumaroon at nabaptismohan. Okay. Sige, attorney, kayo na rin po ang sumagot ng tanong. Bakit sa Enon nagbautismo ng mga tao si Juan? The answer Dahil is marami pong tubig. very good. Sila. Kasi marami pong tubig. Pwede silang ilubog. Okay. Mark chapter 1, verse 10. Sino po ang gustong bumasa? Tawagin natin si Lalaine. Lalaine, pakibasa po. Lalaine, are you there? Yan, pakibasa po ng Mark chapter 1 verse 10. Marcos chapter 1 verse 10. Pagkaahon ni Jesus sa tubig ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan
Ang espiritu na katulad ng kalapati ay bumaba sa kaniya. Okay. O Lalaine, ikaw na rin yung sumagot ng question. Madali lang naman siya. Ano ang ginawa ni Jesus matapos na siya'y mabautismuhan? Anong ginawa niya? After Jesus was baptized, ano yung first thing na ginawa ni Jesus? Sige po, try lang. Nakita po niyang nabuksan ang kalangitan. That is also correct. Pero bago yon, bago niya napansin na nabuksan yung kalangitan, meron pang ginawa si Jesus na binanggit dyan eh. After na siya'y mabaptize. Nag-selfie ba si Jesus? Ay, baptize na ako. Ano ginawa ni Jesus? Sige po, may isa pa siyang ginawa dyan. Okay, clue, first word. First word ng verse na yan, Lalaine. Umahon po si Jesus. Very good. Umahon si Jesus after ng baptism. Di ba kapag pumunta ka ng ilog, naglangoy ka sa ilog or naglangoy ka sa dagat, naglangoy ka sa pool, pag ayaw mo na, aahon ka. So anong pinapakita sa atin ng verse na to? Magpapabaptize ka sa isang lugar na pwede kang umahon afterwards. In short, talagang ang biblical pattern, nilulubog yung binabaptize. Okay? Klaro po ba yon mga kapatid? Okay, another verse. Gawa chapter 8 verse 38. Pakibasa po nito ay tawagin ko si Baron. Baron, pwede bang pakibasa mo ng verse na to? Gawa chapter 8 verse 38. Okay. Inutos niya ang itigil ang karawahe. Sila ay kapwa lumusong sa tubig. Si Felipe at ang lalaki. Binautismuhan siya ni Felipe. Okay, verse 39, pakibasa mo na rin. Nang umahon sila sa tubig, si Felipe ay inagaw ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng lalaking kapon. Gayunman, siya ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay na nagagalak. Okay, Baron, baka pwedeng ikaw na rin yung sumagot ng question. Ano-ano ang ginawa ni Felipe at ng lalaki sa tubig? Okay, ano yung unang ginawa nila? Nagpabautismo po. Okay, nagpabautismo. Now, para magpabautismo, ano yung unang ginawa? Ayal, pakibalik mo nga sa previous slide, verse 38. Okay, anong ginawa nila sa tubig? Unang bagay na ginawa? Lumusong po. Lumusong. Okay, verse 39. Pagkatapos ng mabautismuhan, ano yung next na ginawa? Okay? Umahon po sila sa umahon. So, anong sagot dun sa question? Lumusong. Lumusong po. Tapos, umahon po sa tubig. Okay, so bakit kaya lumusong? Bakit kaya umahon? Anong klaseng bautismo yung ginawa sa kanila sa palagay mo? Bautism po ang ginawa. Kasi di ba lumusong, tapos binautismuhan, then umahon. So ano kayang klaseng baptism? Wisik, buhos, or nilubog? Nilubog po. Very good. Salamat po. So yan po yung biblical pattern na nakita natin. So having said that, meron po tayo uling multiple choice question. Okay, unahan na lang kasi last na question na to. Matatapos na po tayo. Piliin ang tamang sagot. Ayon sa pagkaunawa mo sa mga talatang binasa, aling pamamaraan ng bautismo ang pinapanigan o ipinapakita ng banal na kasulatan? A. Pagwiwisik, pagbubuhos, pagtubog. Everyone, the answer is? Pagtubog. C. Very good. Letter C, pagtubog sa tubig. Okay? Last slide po. Mapapansin natin, ang tamang pamamaraan ng pagbabautismo ay ang ilubog ng buong buo ang katawan ng magpapabautismo sa tubig. Angkop rin ito sa kahulugan ng bautismo kasi ang salitang bautismo ay hango sa Greek word na baptizo na ang ibig sabihin ay isawsaw, kagaya ng pandesal, sinasawsaw mo, no? Nilulubog mo. Isisid, ilublob, ilubog, itubog, at tabunan. So that ends our class for tonight. So to summarize, sige po,
Bakit mahalaga na mabautismuhan ng isang Kristiyano? Ano nga ulit ang sagot, Sister Michelle? Bakit mahalaga na mabautismuhan ng isang Christian? Sister Michelle? Are you still there, kapatid? Yes po. Yes po. Ano po yung 2 reasons why we need to be water baptized? Dahil ang mismong Panginoong Jesus po ay binautismohan din po. Okay. At ang Pangalawa? ay isang tagubilin mula sa ating Panginoon. Okay, very good. Sister Rhea, kayo po ang sumagot. Ano po ang isinisimbolo ng bautismo? Ano po ang spiritual significance nito? Sister Rhea, pakisagot po. Remember when you got baptized, we are Mhm. reminded that we died with Christ and we Okay. rose with Him from the dead. That's right. So, our death and resurrection with Christ. Tama po ang inyong sagot. Sino po ang gustong sumagot nung third question natin kanina? Sino ang dapat mabaptize? Ano yung 2 requirements ng scripture? Okay, to be baptized. Attorney April, ano pong naalala nila? Ang nakakarinig at ang may ability na makaunawa ng gospel. Yes, very good. So napakinggan yung gospel at naunawaan, ano tawag dito? Nanampalataya sa gospel. So hearing and believing the gospel. So tama po yung sagot ni Attorney April. And finally, ano po ang tamang pamamaraan ng water baptism? George, ano pong sagot? Paglubog po sa tubig. Very good. All right. So, since nakumpleto po ninyo yung sessions natin sa water baptism at marami sa inyo napakinggan na yung gospel in different avenues sa atin pong church, let's all wait for the baptism schedule. So, according to Pastor Nestor, magre-rent daw po tayo ng isang swimming pool para doon po tayo mag-water baptize. Palilipasin lang po natin itong pangit na lagay ng panahon and then we'll proceed to water baptism. So, manalangin po tayo before we end this webinar. Okay? Panginoon, salamat po sa gabing to na naging mabunga ang aming pag-aaral. Salamat Lord na remind kami na ito palang water baptism ay paraan ng preaching sapagkat pag naalala namin yung bautismo, pinapaalala naman namin sa sarili namin na kami ay kasama ni Jesus na namatay sa dati naming pagkatao at kasama rin kami ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya kami ngayon ay mga bago na pong nilalang. It's very impossible for a believer to remain the same. Dahil namatay si Jesus at muling nabuhay, ito Lord ay pagtaya ninyo na dahil totoo ang muling pagkabuhay, mangyayari na may mga pagbabago at pagpapakabanal sa amin pong mga buhay. Lord, I pray that you will preserve every church member in this webinar, O God. I pray, Lord, that you will remove any resistance, any confusion, Lord, patungkol po sa water baptism, and that we may all walk according to your commands and according to your will. Lord, bless the rest of the night, and we ask, Lord, that you will grant us sound sleep and rest. Lord, I pray that those who are in need right now, pagpalain niyo po sila. Sino man po nangangailangan ng kasagutan sa dasal, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, ipagkaloob po ninyo. Sino man po ang may sakit at may karamdaman, iparanas po ninyo ang kagalingan. Sino man po ang may problema sa pananalapi, Panginoon, kayo po ang magdagdag. Kayo po, O Diyos, ang mag-provide para sa amin. Salamat po, Lord. Ito po ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Hihilingin ko po na tayo ay magkaroon ng photo op. So, buksan po natin ang ating mga cameras, mga videos, and tawagin ko po si Ayel for our picture taking. Salamat po.
para makapag-picture po tayo. Ayan. One, Ang dami two, ng Tuzon three, family, oh. smile. Sige po. And isa pa po, next slide naman. One, two, three, smile. Ayan, thank you po. Thank you so much po. Good night. At mag-dinner na po tayong lahat. God bless po. Thank you Thank you po. po. Thank you Good po. night din po. Maraming Thank you so salamat much po. po. God bless.